Pasalamat daw mga kababayan si VP Sara Duterte kay Laila Saba de Lima dahil hindi niya ito zero budget. Itlog. Zero budget daw sana mga kababayan ang gusto ni Laila Saba de Lima. Pero dahil maganda daw ang kalooban nitong si Saba mga kababayan, naawa daw siya dito sa mga empleyado ng OVP na madadamay daw sa pagiging bratinelya, spoiled brat nitong si Sara Duterte. Kaya sa halip na zero budget, ang kanilang gagawin mga kababayan, i-reduce na lang daw, tatapyasan nila ang 900 million plus mga kababayan na budget ni Sara. At sa kanilang plano mga kababayan, nitong si Tinio, yan yung sinasabing legal front mga kababayan, na party list. Ang kanilang plano mga kababayan ay i-reduce ang budget ni VP Sara from 902 million mga kababayan to 198 million na lang. That is around 78% na tapyas mga kababayan. Para lang daw ito sa pambayad ng kuryente, pampasahod mga kababayan ng mga empleyado. Pero balak ni Saba na lumpuhin talaga mga kababayan ito si VP Sara. Ang bayad na lang nila yan daw mga kababayan sa mga empleyado. Pero wala na silang gagawin mga kababayan dahil wala na silang pondo. Diba Saba? Panoorin niyo po ha. I will move for the decrease in the budget of the Office of the Vice President. Kakaltasan nila mga kababayan again ha, for the second time around. Diba dati 2.1 billion yun mga kababayan, kinaltasan nila yung 70% off. Ginawa nilang 700 million yung nakaraang budget. And then ngayon mga kababayan, si VP Inday, the same pa rin ang ni-request si VP Inday mga kababayan na budget. Around 700 million or 800 million. And then, ang DBP na mismo mga kababayan ang nagsabing dagdagan natin yan. So naging 900 million. And then ngayon mga kababayan, tatapyasan na naman ni Saba ng another 70% off. 78 more or less. Gagawin na lang nilang 198 million. 198 na lang daw. Samantalang kay Virus mga kababayan na budget, 3 billion? Wow. I actually intended initially to move for zero budget. Dapat nga daw zero budget mga kababayan. Utang na loob pa ni VP Sara na iniwanan mo pa ng 198 million Saba. Pasalamat po si VP Sara sa iyo. Office of the President or for the disapproval of the budget for the Office of the President. The Office of the Vice President. Nagkamali pa ang Saba mga kababayan, Office of the President pa Be careful Saba, baka mapitik mo yung amo mo, balik selda ka. In light of those very questionable actions on the part of the Vice President. But after some mulling, after some reflections, nag-reflect pa ang Saba mga kababayan, and out of courtesy also and consideration to the personnel and staff. Naawa ka pa. Iiwan niya ng mga kababayan, 198 million na lang. Para, anong gagawin nila? Umupo na lang sa opisina mga kababayan dahil wala na silang operating expenses. Wala na silang magiging proyekto mga kababayan The Office of the Vice President, I'm just now thinking of moving for the decrease. Let's say, for the retention of the MOOE, Personal Services. Iiwan nila mga kababayan, 198 million na lang daw. Tingnan natin Saba. Get rid of the operational budget for the Office of the Vice President. Again, So wala nang trabaho si VP Sara niyan. Tapos sasabihin nyo, tamad. Walang ginagawa. Tapos hindi nyo bibigyan ng budget, animal. Move at the proper time. The period of amendment. Kaya hindi sila sinisipot ni VP Sara Duterte mga kababayan dahil sa mga animal na to. Another trap na naman ito mga kababayan na gagawin nila kagaya nung ginawa ni Kimbo dati. And I hope that my colleagues will join me in that motion or Shut up, Jonel! Amendment. Pakinggan natin mga kababayan kung pwede ba itong plano ni Saba mga kababayan na tapyasan ng budget si VP Sara. Pakinggan natin ito si Congressman Ungab. Schedule the other day pa yung OVP. Then nagsulat siya na she cannot personally attend, so papadalan niya yung kaniyang representative. Mayroon lang mga pinadalang representative si VP Sara mga kababayan, pero gusto talaga nila si VP Inday. Ang sabi ni Inday, bakit si Bangag hindi niyo pinapapunta? Si Yusek Sulaika Lopez
is on leave. So yung officer in charge sa kanyang opisina is ASEC Lemuel Ortunio. So I don't know kung bakit Ayaw nila doon. humihingi sila ng USEC na mag-represent. But the ASEC is also the OIC, no? But Sige, zero na na. Mas mabuting zero mga kababayan para wala na silang i-audit, wala na silang itatapon na mga kababayan. Issue kay VP Inday. Akala nila mga kababayan natatakot si VP Inday na i-zero? No. Matutuwa pa yan mga kababayan dahil mas lalong pinapatunayan ninyo ang inyong mga kahudasan na pinaggagawa dyan. I-zero nyo na. Saba. yung latest kanina, I was not following kasi sa busy ako sa ibang budget. I heard that VP Sara was not able to attend and she said that yun na nga, kung nire-require yung attendance niya, why not yung iba din? Bakit Si Bangag. hindi nire-require? At saka may request siya na dapat i-lift yung parang travel ban sa kanyang mga office staff. Dahil ni-request yan mga kababayan ng Congress Ang kanyang mga tauhan may travel ban mga kababayan. Samantalang itong mga buhaya sila tambalustos wala. School Lord. Which was Si Zaldico, ayun, andun mga kababayan nakatakas sa ibang bansa. ginawa noon sa time ng Quadcom hearings. So medyo humaba yung discussion. Nagsalita yung dalawang congressman. Mga hunghang, dalawang bulok mga kababayan dito, Saba at si Titi nyo mga kababayan. Tony Tinio. Diyos ko Lord, Tony Tinio. Coincidentally, ito mahilig sa saging mga kababayan na si Dilima. Nagsalita alongside with Titinyo. Then, saka na ako nag-manifest din. There was an insinuation kasi na bababa na naman yung budget niya. Sabi 198 ko, 2 million. times na nagbaba ng budget ng OVP. 2024 at 2025 budget. And then mga kababayan, 2027, baka ang budget ni Sara mga kababayan, ano na lang, 1 million na lang. Binigyan nyo pa? Hindi pa nga siya nabigyan nung parliamentary courtesy nung last year. So I tried to voice that. Pero yung pinaka-point ng aking manifestation is we should get the respect of the people. Dapat respetuhin nirespeto din dapat yung ating budget nung 2025 budget kasi i-bring up ko na naman yung mga binaboy ng mga animal mga kababayan. Anomalya sa 2025 budget. Yung automatic appropriations ginalaw, yung program appropriations ginalaw, yung unprogram appropriations ginalaw, pati foreign assisted project. Sabi ko na naman ulit, yung 2025 budget is the most corrupt budget. So, Tapos ang sabi ni BBM, kapag mauulit ito na ang daming mga insertion daw mga kababayan, hindi ako mag-aatubili na pag-re-enact ng budget mga kababayan. Re-enacted budget daw. The same pa rin yung 2025. Animal, wala tayong lusot mga kababayan. Dahil willing si BBM na i-re-enact yung 2025 budget, which is the most corrupt budget in Philippine history. Animal, talagang bangag. bring the attention of everybody that our budget process here is questionable, and I appealed. I tried to challenge the new appropriations chairman na sana kung ano yung nangyari sa 2025 dapat hindi na yun mangyari ulit dito sa 2026, which she assured naman na otherwise i-re-enact ni Bangag ang 2025 gawan nila same pa rin, animal. Paraan na magiging professional yung paggagawa ng 2026 budget. Magkano bang hinihingi, Kong, ni VP Sara for 2026? At magkano ba yung ha-afford? Plano ngayon na ipapasa under the House GAB for 2026? Well, I think it will be leadership call already kasi manifestations lang naman kami kanina, wala namang motions. If ever there will be motions to consider, doon na yun pagdating sa period of amendments. So, doon na daw mga kababayan i-raise up ni Sabayon. Zero daw dapat sabi ni Dilima mga kababayan. Pero naawa ako sa mga tauhan niya. Bigyan natin ng pampasahod na lang. Mostly kanina lang yun, manifestation na kung ano gustong gagawin. So yung mga arguments dito at pagdepensa, like me, I am going to really defend the budget of VP Sara
Although ang naka-assign talaga mag-defend is Congressman Pipito Alvarez, no, na kaibigan din Pipito natin Manaloto. sa Palawan. He is assigned to defend it. Pero ako, tutulong din ako mag-defend pagdating sa period of amendments. Nag-usap-usap kami sa mga kaibigan at kaalyado. Usapan namin, hindi na tayo papayag na babawasan pa yung budget ng OVP kasi may insinuations kanina na babawasan pa nila yung budget. So, hindi na tayo papayag. 2 taon na yan binawasan eh. So we will do our best to fight for the budget of the OVP. Itong tanong ko, Kong, medyo personal dahil sa matagal mong pagkakakilala kay Vice President Sara Duterte. Anong sa tingin mo, sir, yung actuations niya ngayon? Bakit ganon yung mga naging hakbang niya dyan sa Philippine House of Representatives? Understandable naman sa yung ginawa last year under the former leadership saka under the chairmanship of the former chairman na controversial ngayon. Masyadong I would say parang binastos talaga yung opisina niya, no? Walang respeto. Kaya if you remember, kaming dalawa ni former congressman, ngayon ay Senator Marcoleta, i-insist talaga namin yon na dapat ang OVP meron talagang parliamentary courtesy. So, mahaba yung discussion, talo ka bisa boto. Andyan kasi mga mga kababayan makakaliwa sina mga kababayan, nakaabang sina Dilima, sina Tinio, yung kulot mga kababayan, sina Percival, sina Shell Jokno. Ang dami. Andun na sila lahat mga kababayan sa lower house. Tapos yung Gabriela mga kababayan, napasok pa yung animal dahil wala natin kumelected. Yung Sara Elago, dumagdag. Pero ngayon, lately, at least, medyo maganda na yung move doon sa committee. I hope na panindigan din ng new chairman at saka yung mga commitment ng committee na mas maganda yung has a lot to be seen kung how will he perform, kung anong mga plano niya. Ongoing pa man ang budget hearing, we will be observing kung anong plano niya sa komitiba, mag-reorganize ba siya, anong legislative agenda ang gusto niya i-pursue, anong mga programa na gusto niyang baguhin o anong kanyang vision para sa susunod na 3 taon kasi para sa Kongreso. Opo, nabanggit niya po kasi sa kanyang speech na lahat daw ng mga kongresista bukas niyang kausapin, no? Para mapag-isa, mapag-unite ang Kamara de Representantes, which we hope na sana, kasi pag markado kang Duterte supporter, Kong, hindi ka lang kakausapin, iipitin ka pa sa nagdaan. Iipitin pa. Yes, we will support him for that. Sinabi niya na mag-unite for a common purpose, common good. Sa nangyari naman sa nung nakaraan kasi, we started good. Lang, nung gusto nang gumawa na binabangga na si BP, inalis na kami isa-isa. Lahat ng naka-identify kay BP, lahat ng aming privileges, lahat ng aming projects, benepisyo, pinagtatanggal. Pati nga opisina, na-eject pa ako sa opisina. Na-eject? Inalisan ang opisina. Ang mga nangyari. Kung dito po sa inyong naging kanina, no, naging manifestation, no, sa inyo pong naging press statement. Ano po ba yung major, sir, na inyo pong question kaugnay po sa additional releases ng DBM to DPWH mula po sa unprogrammed funds? Yes, actually yun ang main question ko kanina sa lump sum appropriations kasi yung unprogrammed funds is considered lump sum appropriations. Lump sum? Grabe. Kanina, release pala sila ng release sa unprogrammed appropriations para sa DPWH. Di ba may question na tayo? In fact, nasama pa yun sa question sa Supreme Court na na-overtaken na nung budget ng infrastruktura yung education sector. Whereas yung constitution natin sa Republika ng Pilipinas, klaro yung nakasaad doon na number 1 priority sa budget natin is education. At nandoon din sa budget message ng ating Pangulo 2025, nakasalagay doon na number 1 priority is the education, second lang yung infra. May basis din yon kasi yung sa BESF budget of estimate and sources of financing, nakalagay na rin doon yung komposisyon ng
ng sektor, ng education sector. So, hindi na pwede dapat yung baguhin, hindi na pwede lang dadagdagan. So, I keep track of that those figures, nalampasan talaga. Doon pa lang sa pag-approve ng GAA ng 2025, nalampasan na ng DPWH yung education sector. At saka ang masaklap pa ngayon, nag-release pa sila ng mas malaking program funds sa DPWH, mas lalong lumaki yung gap, which really makes the budget unconstitutional. At saka, ano ba, Korte Suprema, bakit hindi kayo gumalaw? Hindi dinesisyonan mga kababayan ang mga usaping ito. Yung tuloy mga kababayan, naubos na ang pera, wala pa rin. Walang desisyon ang Supreme Court mga kababayan. Binibili sila ng program sa education, maliit lang masyado, 8 billion. Pero 54 billion yung nirelease doon sa program, which really makes the budget unconstitutional. Opo, Kong, yung gabi, dito po sa budget naman ngayon ng DPWH or sa iba pang mga pag-budget, lalo na sa infra, na masisilip na ba natin kung merong mga anomalya, meron na bang pagbabago, nagbagong buhay na ba sila? Kasi nga, na-publicize na itong naging kalakaran po sa maanomalyang flood control projects pa nga ito, Kong. So, sa budget per se, kung titingnan lang natin yung budget, yung GAA o yung BICAM report at saka yung unprogrammed, yun, hindi mo malalaman talaga kung good or bad. So, ano lang yun, figures lang yung makikita. Pero makikita mo lang doon na lumaki talaga yung budget for flood control kasi may mga flood control. Pati si Virus mga kababayan, no? Ang dami palang flood control. Releases kaya nga tinatanong ko, ano yung mapetsa ng releases? I want to know. As of now, hindi pa nila binibigay sa akin, but they promised to me, they committed to me na ibigay nila lahat yung hinihingi ko na data. I would want to know kung anong particular items sa DPWH yung na-release doon. Anong petsa at saka kung kailan yun, kailan petsa, kailan na-release. I want to know kasi di ba 2025 na election tayo? Aside from election, merong impeachment kay VP. So gusto ko malaman kung kailan ni-release yung unprogrammed appropriations. Ginamit daw yung pang-bribe. Ginamit na pang-bribe. Technically, yung unprogrammed appropriations, ma-release lang yun kung may excess income ka. Mayroon ba tayong excess income? Wala. Marirelease lang yun mga kababayan kung uutang. Umutang si Bangag Ma-release lang yun kung may other sources of income ka or utang, loans. So, most likely, loans yung source nila. Bakit? Pang-supply lang sa mga buhaya mga kababayan. Kung nag-loan ka, bakit mauna mo pang i-release yung unprogram kaysa program? So kung may loan ka, unahin mong i-release yung program funds. Inuna pa ang mga buhaya. Here you will see the expansion of DPWH funds. Hindi lang doon sa program fund na saga, nag-expand pa siya pagdating sa program. Yun ang question. Pinagpapaliwanag na ng COMELEC si Senator Cheese Escudero Kabangagan. sa 30 million pesos campaign donation mula sa isang contractor. Ano nga ba ang kakaharapin ng isang elected official kapag napatunayang lumabag sa Omnibus Election Code? Alamin sa agenda. Ayan, panggigipit kay Cheese Escudero mga kababayan. Hello, lahat kayo. Itong mga senador, kongresista mga kababayan, pati ang tumatakbong presidente, lahat sila tumatanggap ng campaign donation fund sa iba't ibang mga tao mga kababayan. Bakit kasi hindi yan tuluyang ipagbawal? Yung pagtanggap ng mga donation fund galing sa mga taong afterwards makakautang na loob ka pa. We can report ni Joash Malimba. Pinadala na ng Commission on Elections ng show cause order. Sige, mas mabuti pa ito mga kababayan para ikanta mo na ang nalalaman mo, Cheese. Kung ano man yan nalalaman mo. Gumanti ka. Si Sabay-sabay kayong Francis makukulong. Escudero, kaugnay ng pagtanggap niya ng 30 million peso donation mula kay Lawrence Lubiano. Si Lubiano ang presidente ng Centerways Construction and Development Incorporated na isa sa mga most favored firms ng DPWH na pinangalanan mismo ni President Bongbong Marcos. Based si Lubiano, pati ang kanyang kumpanya at ang malaking bulto ng Sige, mga kulong lang mga lahat ng yan. nito sa Sorsogon na siyang kilalang baluarte rin ng mga Escudero. Puro panakot. Sa Abante, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia. Isa pa tong demonyong ito. Ito ang dapat din imbestigahan mga kababayan kapag wala na si Bangag. Posibleng lumabag ng senador sa Omnibus Election Code Section 95C o patungkol sa prohibited contributions.
Nasulatan na po at in fact ay atin po siyang iniimbitahan sa isang pagdinig, pagtawag ng opisina COMELEC, yung Political Finance and Affairs Department upang siya ay makapag-sumite ng kanyang kasagutan. Una nang inimbitahan ng COMELEC sa isang pagdinig si Lubiano, kaugnay ng kanilang isinasagawang case build-up. Oras na mapatunayang lumabag sa Omnibus Election Code, maaaring makulong ng 1 hanggang 6 na taon ang nag-donate at tumanggap ng contribution. How about na donate kay Bangag ba, kababayan? Marami rin. Imbestigahan din natin. Bakit kasi mga kababayan, no? Meron pang rules sa ganyan na kailangan pang tatanggap ng mga donation. Oh Lord. Source yan, nakurakutan na naman eh. Bukod pa raw dyan ang posibleng pagharap sa perpetual disqualification from holding public office. Ang ating pong ginagawang investigasyon ay patungo. Ito, isa rin ito tambalustos mga kababayan. Grabe ding manipulasyon ito. Kung mayroong counterparts, tambalustos mga kababayan sa kaangasan niya sa Kongreso. Ito, sa COMELEC mga kababayan. Matindi rin ito. Ilang tao ang in-appoint dito mga kababayan ay si Abante, yung pinalit nila sa Duterte Youth Party List mga kababayan, ang mga animal. Ka-level ito ng kahudasan ni na Boying Rimulya, ni na Bangag, ni na Tambaluslos. May sa posibilidad na papapain pagsasampa ng kasong kriminal. Abogado yan ni Bangag ha. Personal na abogado niya mga kababayan nung sabi nila, dinaya daw sila ni Lutang o ginawang COMELEC chairman mga kababayan. Yung tinatawag na election offense. So dahil po yan ang sabi nila, dinaya daw sila ng Smartmatic. And then nung naupo mga kababayan, silent na. Wala man lang, hindi man lang pinaimbestigahan na talagang totoo ba yung pandaraya. Hindi man lang pinanagot ang Smartmatic. Ang sabi ng mga vloggers, Maharlika, at saka mga pang iba, sila na ngayon gumagamit mga kababayan ng scheme na yun. Oh Lord. Kaya nung nakaraang halalan, kaduda-duda ang naging resulta ng eleksyon. Hindi po ito yung proseso ng pagtatanggal o yung disqualifikasyon ng kandidato. Tapos na po tayo dyan. Una nang sinabi ni Escudero na matagal na silang magkaibigan ni Lubiano, kaya ito nag-donate ng 30 milyon para sa kanyang kumpanya. Samantala, hinihintay na lamang din daw ng COMELEC ang certification mula sa DPWH para sa mahigit 50 contractors na nag-donate noong panahon ng kampanya. Ani Chairman Garcia, kailangan munang ma-verify ng kanilang tanggapan kung ang mga nakitang donor ay government o private wow. Si Victoy ng show cause order. Para sa ayun si Alcantara, Lord. Billionaire News Channel. Sinisisi si Southern Leyte Representative Coco sa umano'y palpak na infrastructure projects sa kanyang distrito. Sana may parating daw ng kongresista ang problema sa kanyang ina na isa rin daw contractor. May Agenda Weekend Report si Ivy Reyes. Sino yan? Inirereklamo ng isang municipality sa Southern Leyte si Leyte 2nd District Representative Christopher Son Cocoyap dahil sa umano'y mga ghost, substandard at unfinished infrastructure. Ando na kayo sa Leyte, bakit hindi nyo inimbestigahan si Martin Romualdez? Wala talagang pamalkal mga kababayan sa proyekto ni Martin Romualdez at Zaldico project sa distrito ng kongresista at Sandro Marcos. Ayon kay St. Bernard Mayor Edito Bulig, alam daw ng mga taga-District 2 na ang mga contractors sa lugar nila ay malapit sa pamilyang Yap. Ang isa pa umano dito, pag-aari ng ina ni Yap. May report din. Sige, bahala kayo dyan sa Leyte. Forward tayo ha. Ang gusto nating imbestigahan dyan sa Leyte tambalos-los mga kababayan. 3 flood control projects sa Zamboanga City na nagkakahalaga ng halos kalahating bilyong piso ang hindi pa rin mapakinabangan hanggang sa ngayon. Uy, agenda, bilyonaryo. Imbestigahan nyo daw sa Hontiveros. Untouchable mga kababayan eh. Ang daming nagsilabasan sa social media mga kababayan na mayroon palang mga proyekto si Hontiveros na parang ghost projects. Sa dami-dami ng perang na funnel sa kanya mga kababayan. Bakit hindi siya natatouch? Halos isang taon na nang dapat untouchable ba yung animal? Pero hanggang ngayon, usad pagong pa rin ang paggawa dito. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni RJ Rosalado. Ang dami mga kababayan, Kung susuriin ito all over the Philippines mga kababayan, the same ang senaryo. Kaya talagang kawawa mga kababayan ng taong bayan. Nauubos ang pera dahil sa corruption. Corruption ito eh. Maga River sa Barangay Tetuan, Zamboanga City, kung saan kasalukuyang ginagawa ang Tetuan, Zamboanga control projects. Nasa 1.3 kilometers ang kabuang haba nito at ginastusan ng halos kalahating bilyong piso. 500
million mga kababayan ha. For ang contract expiration date ng dalawa sa 3 proyekto. Habang ang isa Anong nangyari? Kanino yan mga kababayan? Kay Dalipi siguro yan, 2024 eh. naman ay dapat Marso nung nakaraang taon pa. Nasaan na si Dalipi? Pero hanggang ngayon ay usad pagong ang trabaho at wala pang 30% ang accomplishment rate. Oh, tingnan nyo. And then iiwan nilang nakatuwangwang yan mga kababayan. Ang Barangay Chairperson Richard Mariano. That's also my question. Ano yung 20%? Kasi malaman man na, tulad nito dito sa ICES, 30% visible, tangible. But now I'm asking here, what's this 20%? Wala bang kwento nangyari? Construction, Wala. But when I review the report, nandito siya. Ang ibig daw sabihin ng 20%, may mga steel plates na daw. That's what I will check again. I go back to the area para lang check Wala, no? Nasa mga plates dito. Oo, isipan natin. Isa sa mga nakikitang issue kung bakit hindi agad nasimulan ang mga flood control project dito sa Barangay Tetuan ay ang mga informal settlers na dito mismo sa tabi ng ilog naninirahan. Hindi kasi agad-agad mapapaalis ang mga informal settlers hanggat walang relocation area. Ito rin ang iginiit. Palusot na naman yan mga kababayan. Bakit kasi naglagay agad ng project mga kababayan, nag-budget na ano? Hindi pa nasa-settle yung mga informal. Isa sa 2 contractors ng 3 flood control projects. Nagagamit tuloy na mga kababayan. Alam nila yan eh. Nagagamit na reason para makupit ang budget. Ang Triple H Developer and Real Estate Incorporated. Hindi daw makausad ang kanilang dali lang naman i-relocate niyan. Trabaho dahil sa issue ng road right-of-way. Halos 100 bahay kasi at mga pribadong lote ang naapektuhan sa mga flood control projects. Humigit 85... Bakit pinondohan pa? Hindi pa mga kababayan? Sinetel? Ibalik muna yung pera. Bilyong pesos ang kailangang pondo para mabayaran ubos ang pera ng bayan. Pamilya. At walang nakalaang budget dito ang DPWH. Kasi sir, katangahan yan mga kababayan, greediness yan ng mga mga kongresistang gustong baka kickback. Yan nagiging ghost project. Mababalik ba yung pera doon sa sa budget? Hindi. Wala natin kung saan mapupunta. May problema tayo sa mga road right-of-ways natin sir. Kasi yung mga natin sir, wala talagang budget for right-of-way payment. Yun po talaga yung issue sir. And we are talking about how many affected families, how many millions of pesos ang kailangan sa right-of-way. Mga almost 100 sir. Kung sa 4 na project pa lang namin sir. 100 million pa para sa right-of-way. Ang bahay na Alinrida sa mga naapektuhan ng flood control projects. Hindi pa siya nababayaran ng buo pero pumayag na siyang gibain ang kanilang bahay. Entero kasa ba dito yung apektaw? Tres casa siya ko, kita. Dito kasa entero kasi sila. Yung buong bahay na giniba na mga kababayan, Pumayag na, Pumayag ako para hindi tumaas ang tubig. Pumayag naman ang ilang pamilya na nakatira. Ginagamit lang sila mga kababayan na reason para hindi para makickback talaga ang budget sa flood control. Sa ilog, nalisanin na ang kanilang mga bahay pero humiling sila ng relocation area at tulong pinansyal. Nababahala na din kasi sila sa kanilang kaligtasan tuwing bumabaha. May hadlok na basig na pan yung balay. Kana lang akong gikuan ng balay lang kung madala pero akong interest nga na pamidri amo akong gikusiminto ang panghaligid. Nangako naman ang lokal na pamahalaan ng Zamboanga City na maglaan ng kaukulang pondo para sa road right-of-way payment. Pero dahil sa ito sinasabi natin mga kababayan, itong magpopondo agad ng daan-daang milyon o bilyon mga kababayan and then wala pa talaga eksaktong plano. Nasasayang ang pera. Budget ay posibleng aabutin pa ito ng ilang taon. Para sa Agenda Weekend, RJ Rosalado, Billionaire News Channel, Zamboanga City. Ang pera, anong mangyayari sa pera? Dagdag sa mga politikong contractor ang pag-upo ni ang Probinsyano Party List Representative Alfred De Los Santos. Naisa pa yan, di ba yan ang nanggulpi dati mga kababayan, ng waiter? Umabot lang naman sa 13 million pesos ang na-corner down ang kanyang pamilya na proyekto sa DPWH. Dapat sana sa Duterte Youth Party List yan na mga kababayan, upuan. Ginurgor ni George Garcia. Then Weekend Report, si Joash Malimban, exclusive. Grabe itong kumilik na to. Sa Kongreso, si Congressman Alfred Go De Los Santos. Ang animal. Iproklama ng COMELEC kahapon. Mataba din kagaya ng Tambaluslos mga kababayan. Wala na to. Ang Probinsyano Party List bilang isa sa mga grupong uupo sa seat na iniwan ng... Sinong bumoto niyan? Mga fans ni Cardo Dalisay? Ay nako. Kung ano-ano na lang mga party list mga kababayan pinapangalan. Sa ilalim... tinakaw nila ang Duterte Youth Party List mga kababayan na
Slap. Ang Republic Act No. 7491, ginawa ang party list system para magkaroon ng oportunidad ang mga marginalized and underrepresented sectors sa paggawa ng batas. Kalokohan, mga ang probinsyano, Diyos ko Lord. Kung ano-ano na lang naiisip, tapos kontraktor siya mga kababayan ha. Kontraktor. Pero ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, sa loob mismo ng House of Representatives, mayroong at least 67 proven contractors. Isa pa yung animal na yan, Boying, na kontratista rin pala ng Wala na daw mga kababayan, hindi na daw mapipigilan ng pagiging ombudsman yan. Sabi ni si Amy Marcos. Kaya ang uunahin niya mga kababayan, si Sara Duterte sa sampahan ng kaso. Sa muling pag-upo ni Congressman De Los Santos, tila nadagdagan pa ang mga ito sa 20th Congress. I, Alfred C. De Los Santos. Matapos kasing mag-oath taking, inamin ni Congressman De Los Santos na pagmamayari ng kanilang pamilya ang at least 4 construction firms. Ang WCS Construction, RCDS Construction and Supply, Ware Enterprises and Development at 3 Diamonds Construction. The budget doesn't possibly pass. Wala kaming dispute, wala kaming ano. So what we do is... Ay, nako, tingnan nyo mga kababayan, Diyos ko Lord. The budget doesn't pass. Nanggulpi daw yan ng waiter ha, dahil lasing. Yun ang news mga kababayan. Pantelis congressman. Yes. And then... Siya ang lasing. Even the... Ayon sa news. Wala kaming gano'n. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, nakakubra ng may kabuuang 224 DPWH contracts. Wow, 200 for DPWH. Apat na kumpanya ng pamilyang De Los Santos sa Bicol Region. Taga Bicol na naman mga kababayan. Ano ba tong Bicol mga kababayan? Ang daming mga, kadalasan sa mga salot mga kababayan na nagsasalot sa gobyerno. Taga Bicol, Trillanes, Dilima, Ako Bicol Party List. Eto, marami pang iba. Lene. 2016 hanggang 2025. Aabot ang kabuuang halaga nito sa 13 billion pesos. Nakapangalan ng WCS at RCDS sa kapatid ni Congressman De Los Santos na si Raymond Co. De Los Santos. Sa nanay naman niyang si Maria Gracia Co. De Los Santos nakapangalan ng Ware Enterprises. Habang sa isang Wilfredo Co. De Los Santos naman nakapangalan ng 3 Diamonds. Depensa ni Congressman De Los Santos, hindi dumaan wala na, bulok na to mga kababayan. Ay nako, bulok na gobyerno. Ano masasabi niyo dito? Post your comments below.